Ang paglabag ng China laban sa mga barko ng Pilipinas simula 2016, kinalap na ng Solicitor General. Ang detalye mula kay Kabar June Samson. Kabar June. Iipunan ng Office of the Solicitor General ang lahat ng mga insidente o mga ginawang paglabag ng China simula noong 2016 makaraang nanalo ang Pilipinas sa Arbitral Tribunal. Ito ang pinakahuling aksyon ng OSG makaraang binangga ng Chinese vessel ang mga barko ng Pilipinas nito lamang nakaraang linggo. Agugunitang dati ay mahigit isang taong pinaghandaan ng kaso laban sa China, katuwang ang isang US law firm. Pero ngayon ay mag-isa na lamang na kumikilos ang OSG para sa legal na aksyon. Kabilang sa mga paglabag ng China sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea na inilista ng Pilipinas ay ang hindi pagliwas ng Chinese vessels sa banggaan at pangaharang. Maaaring maghain ang kaso ang Pilipinas laban sa China at pwede rin niyang magreklamo sa International Tribunal for the Law of the Sea at humingi ng danyos sa pisala na tinamo ng resupply ship at barko ng Philippine Coast Guard. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, June Samson, partner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, election gun ban violators sumabot na sa 1,785. Ayon sa PNP, ang detalye mula kay Kapar Bernard Ferrer. Kapar Bernard. Sumabot na sa 1,785 ang bilang ng mga nahuling lumabag sa pinairal na gun ban. Ito ang nayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jim Fajardo sa pulong balitaan sa Camp Crame. Ayon kay Fajardo, mula Agosto 28 hanggang Oktubre 25, umabot sa 1,345 baril ang nakumpiska sa pinaigting na checkpoint operations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang 2,269 na mga baril ang idiniposito para sa safekeeping. At 1,570 baril ang isunuko naman sa otoridad. Patuloy ang panawagan ng PNP na sundin ang iral ng panuntunan sa gun ban upang hindi maharap sa asulto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At dagdag pang balita, BSKE sa October 30 tuloy pa rin kahit idedeklarang unconstitutional ng Supreme Court ang pagpapaliban ng halalan. Ang detalye mula kay Kapartner Margot Gonzales. Kapartner Margot. Tuluyan ang binasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration na inihain ng Office of the Solicitor General o OSG sa pagdeklara ng una na labag sa saligang batas ang pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan election sa BSKE. Matatandang ipinagpaliban ang BSKE file noong December 2022 at inilipat sa October 30 kasunod ng pagsasabatas ng RA 11935 ang act postponing the December 2022 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. June 27, 2023 nang lumabas ang desisyon. Lumabas ang unang desisyon ng Korte sa naturang postponement at iniklara ito bilang unconstitutional. October 11 naman na maghain naman ng motion for partial reconsideration ang OSG at pinanatigang valid ang pagpapaliban ng naturang halalan ng nakaraang taon. Pero sa lumabas sa desisyon kahapon, pinalitong idinideklara ng labag sa saligang batas ang naturang postponement ng halalan. Sa kabila naman ng pagbasura sa MR, hindi naman pinahinto ng FT ang mangyayaring BSKE sa October 30. Pero anya, ang susunod na halalan para sa barangay ay dapat idaos yan sa unang Lunes ng December 2025 at sa kada 3 taon pagkatapos. Para sa Diyos Pilipinas, Kumal Maris Gonzales, kaparma sa Balita at Serbisyo. Samantala, higit 1.4 million na pasahero sa Pantalan inaasahan ng PPA ngayong paparating na undas at BSKE 2023 long weekend. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Labas na ang Philippine Ports Authority o PPA ng no-leave policy hanggang sa November 8 upang masiguro ang buong puwersa ng mga kawani sa Pantalan at mapanatili ang mahigpit na seguridad sa itinuturing na peak season ngayong paparating na undas at Barangay at Sangguniang Kabataan elections long weekend sa katapusan ng Oktubre hanggang sa Nobyembre. Sa nilabas na memorandum noong ika-23 ng Oktubre 2023, inatasan ni PPA General Manager Jay Santiago ang lahat ng kawani ng PPA ay hindi pinapayagang lumiban sa trabaho ngayong panahon ng pinagkakailangan ng Pantalan. Batay sa tala ng PPA na sa mahigit 1.4 million na pasahero ang inaasang dadaan
sa lahat ng pantalan na sakop ng PPA sa buong Pilipinas mula October 27 hanggang November 5, 2023 dahil sa undas at sa barangay at SK elections. Ang forecast ngayong taon na 1,422,406 na pasahero ay 6% na mas mataas sa datos nitong nakaraan na undas noong 2022 na nasa 1,337,396 lamang bunsod ng pagluluwag ng travel requirements kumpara noong panahon ng pandemic na nasa halos na 500,000 lamang ang mga nai-record na pasahero sa kaparehong petsa. Kabilang sa pantalan na may pinakamaraming pasahero ay ang mga pantalan sa Iloilo, Batangas, Babac Port sa Davao, Dumangas Port sa Panay Island at ang mga pantalan sa Negros Occidental. Habang inaasahan naman ang dagsa ng mga pasahero simula ika-28 ng Oktubre base sa mga datos nitong mga nakaraang taon. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Agulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Dagdag pang balita, DILG pinatitiyak na hindi nagbabalik sa merkado ang mga nakukumpiskang illegal na droga. Ang detalye mula kay kapartner Paul Montibon. Paul. Magandang umaga, pinatitiyak nga ni Interior Secretary Bidor Avalos sa mga otoridad na hindi na makabalik sa merkado ang mga nakukumpiska mga illegal na droga. Kaso ito ng ginawang pagsusunog ng PDEA sa halos 6 na bilyong pisong illegal na droga noong nakaraang October 20, 2023 sa Cavite. Ani Avalos, malaking bagay ang ginawa ng PDEA dahil dito ay libo-libo mga kababayan, lalo na mga kabataan ang nailigtas mula sa impluensya sa bawal na gamot. Saludo rin siya sa sipag at pagsisikap ng PDEA, PNP, NBI at iba pang mga otoridad sa mga hakbang nito kontra illegal droga sa mga komunidad. Pero sa huli, hindi lang anya PDEA, PNP, NBI at EFP ang kikilos, kundi lahat ng anya ng tao ay may mahalagang papel at bida laban sa droga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahalagang ulat, Paul Montibon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa huling detalye ng ating Balitang National, performance-based bonus ng mga pulis para sa fiscal year 2021. Natanggap na nitong Miyerkules ang detalye sa pagbabalik ni kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Natanggap na ng mga tauhan ng Philippine National Police ang kanilang performance-based bonus para sa fiscal year 2021. Ito ay makaraang maglabas ang Department of Budget and Management of DBM ng Special Allotment Release Order sa PNP na nagkakalaga ng higit 3.7 billion pesos na ipapamahagi sa 220,116 personnel. Ayon kay Police Brigadier General Romel Francis Marville, Director for Controllership, ang pondo ay na-proseso na ng Directorate for Controllership at PNP Finance Service at nag-credit sa individual ATM payroll account ng PNP personnel. Katumpas ito ng 52% ng buwan ng basic salary ng bawat individual simula Desyembre 31 o 31, 2021 at isa sa ilalim sa pagbubuwis alinsunod sa train law. Kabilang sa apektado ng tax reduction ay ang uniform personnel na may ranggong police major hanggang police general at uniform personnel na may salary grade 20 pataas. Pinasalamatan ni PNP Chief Police General Benjamin Acosta Jr. ang pagkilala ng gobyerno sa pagsumikap at dedikasyon ng mga pulis sa pagtupad sa kanilang tungkulin at responsibilidad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner sa Balita at Serbisyo.